Duda New Era. Tama, napanood naman natin, nakita natin yung poster. So dito, again, ang trabaho lang natin ngayon is maupo, makinig, at umunawa. Okay? Yeah. So yun lang, again, this is Coach Yvonne. So papakilala ko na, all eyes, all ears. Kung merong mga notes, ballpen, pwede mag-take note para at least later on, kapag merong hindi naintindihan, pwedeng magtanong. Okay, excited ka ba? Yes! Okay, ipapakilala ko na eto, isa to sa mga pinakamalulupit talaga dito sa negosyo natin, mapadito man sa Pilipinas or sa iba't ibang bansa. Siya din ang isa sa mga founding partner ng company natin na Ascendna. So let's all welcome Mentor Jackie Concepcion! Hi, morning. Pwede palapakan natin yung lahat ng mga nag-share, no? Palapakan natin. Sino yung mga first timer? At least para makita natin. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Okay, pwede palapakan natin yung mga first timer, no? Are you excited? Actually, ito network marketing. I've been doing this for the past 20 years, no? 20 years na ako sa ganitong industry. I started 2005. So today's 2025, no? So 20 years na ako na ginagawa ko to. And katulad nyo rin ako na naging first time dati, right? So wala pa naman siguro pinapanganak ditong networker, no? So magulang niya networker, so syempre yung anak networker din. Wala pang ganon. So, lahat ng nandito, naging first time din yan. Yan. So, tingnan niyo yung mga katabi nyo. Naging first time din yan. Iba-iba lang yung pakakain dita. Okay? Iba-iba lang yung pakakain dita. Ako ay biktima ng kidnap. No? Pag sinabing kidnap, yun ang uso kasi dati eh. Paano ka sa ring light? Anong sinabi sa'yo? Basta sumama lang. Business. Okay. Di naman sa'yo sinabi na, pag di ka dumating, sulog ang bahay nyo. Di ba? Or pag di ka pumunta. Ikaw ma'am, anong sinabi sa'yo nung mag-invite sa inyo? Sumama lang. Sumama ka lang. May tawag yan. May parang may papakilalang bagong daw. Okay. Ikaw sir, ano sabi sa inyo? Parang pangalawa natin ang nakita dito. Ano sabi sa iyo dati, nung first time mo na umattend ng ganitong seminar? Ha? Mag-training lang. Okay. Actually, napaka-swerte nyo. You're so lucky, no? Sa totoo lang, kasi sa dami ng tao na naghahanap ng oportunidad sa labas, nandito kayo sa Ascendra International, di ba? Ibig sabihin, kumbaga, may solusyon, no? Sino gusto yumaman? Gusto kumita ng malaki? Marami tao gusto kumita ng malaki. But the problem is, walang opportunity. No? Yun ang problema eh, walang opportunity eh. Marami tao sa labas, di ba? Makita mo na problema pera, walang pambayad sa tawag ito, renta next month, correct? So at least, lahat naman tayo may problema, pero at least kayo nandito na may pwede kayong makita na solusyon sa matagal na problema. Ako very grateful ako sa nag-invite sa akin. Kaya alam nyo, buksan nyo lang iisipan nyo eh. Kasi I'm very grateful doon sa nag-invite sa akin. Sabi sa akin may party. Dati kasi napaka-negative ko sa networking eh. Pag sinabi networking, nasa isip ko, kailangan makinig magsalita, kailangan may pera ka. Ang nakita ko parang short term lang na income, no? Ibig sabihin, parang part-time lang, parang for 20,000 a month, 50,000 a month. Then hindi ko nakita na after some time, doon sa previous company, kasi ito Ascendra kasi ano pa lang to eh, this is just June 30. So literally, we're just 29 days, no? Basically, we're just 29 days. Na-excite ako kasi doon sa former company for 19 years, 70 to 80 million yung kinita natin sa former company. Grabe talaga. Grabe ang kaya gawin ng network marketing. Sobra. Sa unang tingin, parang baduy, parang jologs. Pero pag inintindi mo yung concept at trinabaho mo, nakakatuwa kasi kahit ordinaryong tao ka, pwede magbago yung buhay mo. No? Kasi sa labas kasi para magbago yung buhay mo, di ko alam eh, paano ka ba yayaman yun sa Pilipinas, di ba? Parang hirap, correct? So, normally, yan nasa isip na ng karamihan ng Pilipino, mag-a-abroad. Yes or yes? Kasi kung gusto mo yumaman yun sa Pilipinas, parang nahihirap eh. Like, paano makikita ng 50,000 isang buwan, di ba? O, parang ganito. Sino dito yung pangarap kotse? Sino gusto magka-kotse? O, anong gusto nyo? Anong gusto mo sa kotse? May S o wala? May S? Ano, ganyan? Or dito, di ba?
Gusto mo ng kotse? So ang tanong, paano ako magkakakotse? Ngayon 2025, di ba? Paano ka magkakaroon ng bahay? Sino yung gusto magkaroon ng bahay? Asa kamay. Gusto yung magkaroon ng bahay? So you want house and lot, no? So sino yung gusto magkaroon ng savings? Sino gusto magkaroon ng savings? Asa kamay. So, ibig sabihin, ito yung nag-open sa akin way back 2005 or 6. Nung naupo ako dyan, ang difference lang at sinabi sa'yo may business, sinabi sa'yo may training. Ikaw naman, kalad ka rin. May mga kalad ka rin talaga eh. Yung sama ka, sama ako. Magdilat ka baka seminar na, di ba? May mga kalad ka rin talaga. So, ako, hindi ako madalas sa networking. So, sabi sa akin, may party, pagdilat ng mata ko, yun, seminar. So, ganito rin. Ang kaibahan lang, 20 years old pa lang ako noon, di ba? Ngayon, 21. So, noong time na yun, nakikinig ako, di ba? Puros mga 40 years old, 50 years old ang mga nasa paligid. Noong una, hindi ko masakyan kasi, di ba? Nagsasalita, tawag nito, tinawag na ang kanta yung voltage spike. Hindi, di ba? Parang pa natin yung speaker, di ba? Tapos pagdating na, nakukornian ako nung umpisa. No? Nakukornian ako, napapadiyan ako. But, eventually, pinaka nagustuhan ko dito, kailangan kasi makita mo yung vision eh. Ito yung gusto namin na makita nyo, no? So, what, my job for tonight is paglabas mo dito, kailangan naglalaway ka, di ba? yung paglabas mo dito, bubula yung bibig mo, di ba? Saan ka galing? Sa power. So, anyway, I want you to see the vision, no? Everybody say vision. Vision. Gusto ko makita mo yung vision na nakita ko 20 years ago, no? I want you to see that vision. And yung vision na yun yung nagpabago ng buhay namin, no? 180 degrees, grabe. Name it, 5 cars, house and lot, millions of savings, investments, grabe yung turnabout ng buhay namin. Sa mga nakakakita sa akin ngayon, hindi po ako mayaman dati. By the way, sa mentor natin, nagsalita, iba yung buga, di ba? Iba talaga pagpaldo eh. Hindi ba yung ganun dati magsalita eh? Iba pagpaldo eh. Iba yung bitaw. Iba yung bitaw. Ibang bitaw pag may pera. Ibang bitaw pag kulang sa pera. Ibang bitaw pag last money. Ibang bitaw pag maraming pera. Anyway, pinanganak po ako. Chinese po yung mother ko. Teacher, ang mother ko. Teacher. So, ang father ko naman, self-employed. No? May yung mag-golf gabi-gabi. Like, golf. May yung mag-inom gabi-gabi yung father ko. I came from a very poor family. No? You there? Yes. I came from a very poor family. Tapos, hindi rin ako marunong mag-network. Hindi ako marunong magsalita. Hindi ko nga makita sa sarili ko na magiging ganito ako eh. Like, spontaneously speaking. Like, di ko na alam kung saan hinuhugot yung mga sinasabi. Like, 2 oras na nagsasalita, 3 oras na, pero still tuloy-tuloy. I never thought, na magiging ganito. Pero dati, sabi ko sa sarili ko, kasi sawang-sawa na ako sa hirap eh. Sino ba dito nag-i-enjoy sa kahirapan? May nag-i-enjoy ba? Di ba pangit pag walang pera? Sir, maganda ba pag walang pera? Pangit, di ba? May na-excite ba sa inyo? Ma'am, na-excite ka pag gising mo sa umaga, wala kang pera? Like, na-excite ka? Thank you God, wala akong pera! Di ba? Wala naman sigurong natutuwa dito na ikaw sir, na-excite ka pag walang pera? Anong feeling pag malapit ang maubos? Di ba? Lalo kung nagtatrabaho ka? Pagka 15, hinihila mo na yung 30. Kasi pagka 15, uy, rich. Parang ganon, paldo. Indestructible. Pag ano, pagka 15, di ba? 16, 17, 18, sangyup dito, sangyup to. Pero pag pitcha 20 na, di ba? Sardinas na. Hilahin mo na yung 30. Nangyari? Yes. Kahit sa estudyante, di ba? Estudyante, paldo ang Lunes. Paldo ang Lunes. Ang Wednesday, hinihila mo lang matapos ng Friday. Tama-tama. Because, ang pangit kapag sa pera. Correct? Ang pangit. Sino dito nag-i-enjoy mag-commute? Wala na siguro nag-i-enjoy mag-commute, di ba? Nag-i-enjoy kayo mag-commute? Yung tipo, pag may humahangin, di ba? Ang hirap pa naman pa, di ba? Naka-jeep ka. Kasi kung may hati yung buhok mo, dapat kaharap mo yung hangin. Kasi halimbawa, yung hati ng buhok mo dito, tapos nakaupo ka dito, edi sira talaga yung buhok mo, di ba? Papunta dito. So, paano ka position mo? Ganon. Ang hirap nun, di ba? So, the whole point here, ladies and gentlemen, gusto natin ng pera. No? Gusto natin kumita ng pera. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang pera? Mukhang pera o gusto ng pera? Mukha bang gustong kumita ng pera? Yes. Kailangan ng malaking pera? So, ako, yun ang early kong na-realize
na-realize nung bata ako, hindi ako pinanganak sa isang mayaman na pamilya, no? Hindi ako pinanganak sa isang mayaman na pamilya. Kaya naranasan ko yung high school na, may baon pang tawag dito, flower cake, tapos big 250, di ko makakalimutan, tapos yung lunchbox na may isang Goku na drawing Dragon Balls. Diba, ano na ako noon, third year high school na ako, nahihiya na nga ako noon eh. Like, diba, third year high school ka na, tapos may baon ka pang lunchbox, tapos itatago mo. Well, those were the days na duka paslupa tayo, no? Hindi ko yung makakalimutan. Isinusumpa ko yung lahat ng yun eh. Lahat ng experience ko, simula bata ako hanggang nung nag-college ako. Sabi ko, ayoko magpamilya na mahirap ako, you know. Ayoko magbuo ng pamilya na mararanasan na magiging anak ko yung naranasan ko nung kabataan ko. So, yun ang mindset ko eh. Yun yung may mindset nyo? Nag-enjoy ba kayo nung high school nyo, nung college nyo? Nag-enjoy kayo? Yung pera? Kulang. Kulang na kulang. So ako, early ako na-aware eh. May iba kasing matagal bago na-aware. Ibig sabihin, may iba 21 pa lang nambuntis na. May iba naman 22 pa lang nagpabuntis na. Di ba? Without any financial na solid. Nagets nyo? Kaya naman kasi ang dami naghihirap dahil sa hindi prepared. Imagine mo, kung may batas lang talaga sa Pilipinas na bawal mag-asawa ang dukhang paslupa, malabang, konti ang mahirap. Tingnan mo to, listen. Di ba magkukuha ka ng motor, may CI? Sino nakakuha na ng motor dito, sa sakyan? May CI. Di CI ka. Di ba? Ano ibig sabihin ng CI? Background check. Kung kaya magbayad o hindi. Pag kaya, approve. Pag hindi, deny. Ulit. Kasi wala kang capability. So, ibig sabihin, kung yung pagkuha ng motor sa sakyan, sinisi-CI, bakit hindi sinisi-CI yung mga nagpapakasal? Bakit hindi sinisi-CI yung mga gustong bumuo ng pamilya na hindi naman pala talaga muna kaya? Di ka na point? Pero walang ganun eh, di ba? Kaya sa susunod na eleksyon, ako pala yung tatakbo. Hindi, biro lang. Kumbaga, maraming tao ang hindi lang siya aware na habang single ka, ito tutuhos mo na habang wala ka pang pamilya. Para kapag may pamilya ka na, hindi mo na madamay ito. Sino dito may magulang? May magulang, nanay, tatay, di ba? Anong kadalasan pinag-aawayan? Pera! Di ba? Ano, demonyo ka, di ba? Demonya ka, di ba? Kasi lahat pera. So ako, nung bata ako, nung nasa isip ko, hindi mo na ako mag-aasawa kasi mauulit lang naman, di ba? Lagi nag-aaway yung nanay tatay ko dahil sa pera. Lumilipad lagi ang plato para mga flying saucer. I experienced that when I was young. Kaya sabi ko nakuha nyo? Sabi ko sarili ko, hindi ko gagayahin yan. Gusto ko, bago ako bumuo ng pamilya, marami akong pera. You get it? Kaya ngayon, when I saw this network marketing, hindi na ako nagdalawang isip. Ask me why. Why? Kung hindi ko ito gagawin, mag-abroad ako. Diba? Simple lang. Kung hindi ko ito saseryosohin, mag-abroad ako. Dito na lang, at least, nandito lang ako. You get it? Halimbawa si Sir, magkano sinasahod mo sa isang buwan? 18,000, di ba, per month. Ibig sabihin, that's for single. Hirap ka mag-sustain ng pamilya, sa totoo lang, sa 18,000 sa isang buwan. Kasi bakit? Kung pagkain pa lang na maayos, kulang na yung 18,000 sa isang buwan. Do you follow? Ma'am, kumikita ka na sa sarili mong pera? Magkano kinikita mo sa isang buwan? Depende po sa... Average. 10? Ikaw, Sir? Wala pa naman. Tambay. Ilan taong ka na? Ha? Ilan taong ka na? 18. Yun. Magandang start. Age yan para makapag-start. So, ang whole point ko, listen, kinig kayo sa akin. Sana yung prinsipyo ko maging prinsipyo nyo. No? I really want to earn big kasi isang beses lang tayo mabubuhay sa mundong to. Ilan taong ka na, Oliver? 25. Di ba dati 20 ka? Ngayon, 25 ka na. Pag sinayang mo pa yung oras mo, pag 30 mo, hindi ka na pwede maging 25. Ganun lang yun. Ikaw, Sir, ilang taon na? Narinig ko kanina, 25. Parang saklak naman ang sinabi mo kanina, no? Matanda na ako, kasi 25 na ako. Parang saklak na sinabi niya. Hindi, lahat yan, mga 20 plus na rin yan. Anyway, you follow? So, ang point ko, ladies and gentlemen, habang bata ka, ako, gusto ko kumita ng malaki. Kasi gusto ko, pag edad ko ng 40, ma-enjoy ko yung buhay ko.
Gusto ba na gano'n? Yung kahit saan kang bansang pumunta, hindi mo problema ang pera. Gusto ba na gano'n? Yung pag nahulugan ka ng 1,000, diba, maglalakad ka, nahulugan ka ng 1,000, hindi mo na pulutin. Bakit? Dirty na eh, di ba? Huwag mo na pulutin kasi dirty na. So, kaya ako sineryoso yung network marketing. No? Yun talaga sineryoso ko. Anong ginibak ko? Transcript, diploma, hindi ko kinuha, finul-time ko yung business. Kung graduate ako Bicol University, nabaliw ako ng sobra. Nabaliw talaga ako ng sobra. Grabe yung kitaan eh. Grabe yung kitaan. At the peak of my career sa former company, nag-1 million ako isang buwan. The peak of my career sa former network marketing company. Nagsimula din ako katulad mo. Walang pera, hindi ko alam kung anong gagawin ko, palakpak lang ng palakpak. Nag-iimbita, walang dumarating. Diba? Nag-i-invite, naiin dyan. Pero eventually, nung inaral ko yung negosyo, tinuloy-tuloy ko, madali lang pala. Mahirap lang pala siya. Pag baguhan ka, syempre baguhan ka eh. May nakita na kayo nag-bike na magaling na kagad mag-bike? Wala. May nakita na kayong, sino mga nanay dito? May mga bata nung pinanganak, naglakad na. Nung naglabas yung bata, naglakad na, wala. So, ibig sabihin, ang kagandahan sa ganitong klase ng business, kapag inaral mo at tinuloy-tuloy mo, darating at darating ang time na yung nangyari sa amin, pwede mangyari sa iyo. Ibig sabihin. Yun ang ibig sabihin. So, ngayon, sunod. Ano gusto ko i-discuss? No? Sino may pangarap ulit? Sino may pangarap? Alisin natin na ito kasi ay, scars eh, no? So, ngayon, tanong, bakit mo kailangan seryosohin itong Ascendra International, no? Maglista tayo ng pangarap. Karamihan ba sa pangarap? Nakukuha hindi? Karamihan sa pangarap, actually, sa Pilipino, hindi nakukuha. For two reasons. Number one, people do not plan to fail, no? People do not plan to fail. They just fail to plan. Ibig sabihin, ang tao, wala naman na gustong, ano bang fail sa Tagalog? Wala naman na gusto maging talunan, no? Wala naman na gustong maging dukha ang kasluka. Pinapangarap mo ba? Di ba hindi naman? Wala naman na ganun. Yun nga lang, karamihan ng tao, hindi lang sila nakapagplano para sa pangarap nila. Do you follow? So kailangan mo pala magplano. Sabi mo sa katabi mo, huy! Magplano ka kasi! Kasi di ba, walang plano ng jaundice, o nabuntis, nanganak, tapos ngayon kamot ulo, walang pambili ng diaper, walang pambili ng gatas. Tapos mag-aaway ng asawa araw-araw. Yes or yes? Di ba paulit-ulit lang? So you have to plan, you have to list. Ngayon, sunod. Second, sabihin mo sa katabi mo, mangarap ka ng malaki. Turuan ko kaya tips to. Mangarap ka ng malaki kasi pag hindi mo nakuha, at least malaki pa rin. Halimbawa, nangarap ka SUV. Ano ba dala kong car? Fortuner. Ang dala kong sasakyan, Fortuner. Pag nangarap ka ng Fortuner, 2.5 million yan. Pag nangarap ka ng Fortuner, hindi mo nakuha, anong bagsak mo? Sedan. Hindi maganda pa rin. Halimbawa, nangarap ka Fortuner, 2.5 million, hindi mo nakuha. Kinabagsakan mo, Honda Civic, 1.8 million. Pasok. Pwede? O, nangarap ka ng Honda Civic, hindi mo nakuha. Ang bagsak mo, Honda City. Pasok. Like 1.8 sa 1.3. Nangarap ka ng Honda City, hindi mo nakuha. O, bumagsak ka, Wigo. Oh, 800,000. Nasundan niyo? Or Brio, 800,000. Nasundan? Pag di pa rin nakuha, nangarap ka? Oh, Suzuki Alto. Yung Suzuki Alto, at least, ano yun? Tawag dito, 4 doors yun. Oh, nasa mga 500,000 ata, Suzuki Alto. Pag di pa rin nakuha, yun lang. Maganda pa rin. Bakit? Second hand na sasakyan. Pag di mo pa nakuha, tricycle. Pag di mo pa nakuha, motor. Pag di mo nakuha, bicicleta. Di ba? Pag di mo nakuha, mountain bike. Ibig sabihin, ang point, tips to sa inyo, lalo sa mga first timer, tsaka sa mga member. Lakihan mo pangarap mo. Sumablay man, malaki pa rin. Aim for the stars. Pag di mo na aim for the stars, hindi mo na-hit, at least yung moon pa rin ang matitira mo. Nakakanya ibig ko sabihin? So, lakihan mo pangarap mo. Sabi mo sa katabi mo, mangarap ka na malaki. Alam niyo sa bahay, hindi kasi pinag-uusapan ng pangarap eh, di ba? Nga, gusto ko ng kotse. Sa tsura mo niya, magkakakotse ka? Di ba? O, dahil na, ang iba nga sa inyo dito, di ba? Baliw na, pag-uwi mo sa bahay mo, ma, yayaman na tayo. Anak, kumain ka na? Hindi pa, gutom lang yan. So, ibig sabihin, hindi normal sa household ng Filipino na pinag-uusapan ng pangarap.
Correct? Hindi ito normal eh. Anong normal na pinag-uusapan? Problema. Problema. Yes or yes? Ano yung problema na may problema? Pinoproblema. Problema ng kapitbahay, pinoproblema. Yes or yes? Diba? Nakita ko siya, bumili na naman niya ng bagong television. Hulugan ka lang naman. Diba yung mga marites na nakita, bumili kayo ng bagong TV, pag-uusapan, hulugan daw. So, ibig sabihin, hindi talaga to pinag-uusapan. Kahit sa magkakaibigan kaya pinag-uusapan ng pangarap. At least dito sa Ascendra International, pag naging part kayo ng team natin, ng community natin, pag-uusapan natin dito araw-araw ang mga pangarap dito sa Ascendra International. Tsaka sa Ascendra Pride. Do you get it? Diba, tropa? 23, 22, ano pinag-uusapan? Outing. Saan iinom sa Friday? Saan gigimik sa ganito? Yes or yes? 25, kailan tayo mag-out? Mag-iinuman tayo, magsuswimming tayo, di ba? Tumatanda ka na, pero pinag-uusapan nyo pa rin, swimming. Tumatanda ka na, pinag-uusapan nyo pa rin, inuman. Hindi ba dapat habang 18 ka, pinag-uusapan na pangarap? Di ba mas masarap na 18 ka, pag 19, 20 mo, nag-drive ka na ng first car mo? Di ba? Dati ang sabi mo, mama, bayad po, estudyante. Ngayon, ang sabi mo na, mama, bayad po. Ay, mali, mama, bayad po, estudyante. Ngayon, may kotse ka na, mama, bayad po, full tank. Masarap ba yun? Kasi bakit? Naalala mo na minsan, naupo ka dito, pinag-usapan natin, pangarap mo. So, magkano yung kotse, no? Sabihin natin 1 million, presyohan natin. House and lot, 3 million. Ang 1 million po ngayon na house and lot, poste pa lang. Alam nyo, noong 2015, nagpatayo po ako ng bahay. Makinig kayo. Noong 2015, nagpatayo ako ng bahay, nakabili pa ako ng lupa na 3,000 ng square meter. Mura pa yun, 3,000 ng square meter. Ngayon, ang lupa sa labas, karamihan sa mga barangay-barangay, 5,000 ng square meter. Can you follow? Are you there? So, kung 3,000 ng square meter sa 200 square meter, yung lupa na pinatayo, yung bahay na pinatayo ko is, ay yung lupa is 600,000. Kasi 3,000 ng square meter times 200 square meter, 600,000. Lupa pa lang. Wala pa yung house. Yung house, kung hindi ako nagkakamali, plus appliances, 7 million. 7.6 million yung up and down na pinatayo namin na bahay. 7.6 million. So, anong point? Mabuti na lang talaga, nag-network marketing ako. Mabuti na lang, naniwala ako sa nag-invite sa akin. Ngayon, yung savings, importante ba may savings? Yes. Ang hirap pag walang savings, wala pa may hospital. Magmamakaawa ka sa lahat ng departamento. Pupunta ka sa DSWD, magpapagawa ka nung, pinapagawa doon? Case study. Papagawa ka ng case study. Tapos dapat, kailangan magmukha kang kawawa. Tapos kailangan kapag-paniwala ka. Yes. Tapos yung isa rin, tapos kakatok ka sa pintuan ng puso ng mga iba-ibang tao. Kumakatok po ako sa puso ninyo, humihingi po ako ng tulong, Gcash. Ang pangit! Ang pangit! Gusto nila ganun araw-araw? So, ibig sabihin, kailangan meron kang ano man na mangyari, iba. Tingnan mo si Mentor Danny kanina. Iba yung, eh, 34,000 ako. Iba iba yung tayo. Anong feeling kung may 1 million kayo ngayon sa bank account nyo? Anong feeling? Isipin nyo, anong feeling kung may 1 million kayo ngayon sa bank account nyo, di ba? Isipin ko na lang, may 1 million ka ngayon. Siguro mamaya nag-iisip ko, bibili ako ng laptop. Bibili ako lang ganito. Iba yung feeling, so kailangan may savings. So kung may savings ka, 1 million. Ang hirap naman ang savings mo lang, 10,000. Ubuhin lang yung baby mo, pag in-hospital, ubus na yan na 10,000 na yan Yes or yes? Sabi ng iba, savings 10,000. Sabi ko, pag may anak ka na, ubuhin lang yan ang anak mo. Dinala mo lang sa doktor. Inhale, exhale. Ubo. Ubo ka. Inhale, exhale. Ano to kasakit ko? May ubo ka. So, ibig sabihin, importante yung savings. So, magkano yung pangarap? 3, 4, 5. Magkano yung pangarap? 5 million. Tinan mo yung katabi mo. Bagay ba sa pangarap na 5 million? So, importante ito. Importante nakikita mo. Kasi, minsan, madalas, hindi mo nakukuha
yung pangarap mo dahil sa wala nang nagre-remind. No? Wala nang nagre-remind sa'yo, na parang nakaset ka na lang na gigising ka ng 6, di ba? Kasi may mga tao na ang akala niya, nagtatrabaho siya ng 8 to 5. You there? Akala ng iba, working siya for 8 to 5. Sahod 18,000. So, sabihin na natin na kumikita ng 15 to 30,000 sa 8 to 5. Sir, ano, yung 18,000, may nakitira, halos wala. Meron pa naman. Pero ibig sabihin, may nakitira kasi yung sinturon, grabe na yung pagkahigpit. Di ba, follow? Pero ibig sabihin, grabe na yung pagkahigpit. Halimbawa, kakain sa labas. Na, sa bahay na lang. Tama. Ibig sabihin, imbis na kumain sa labas, magluluto. Imbis na, kasi bakit? Ganito yung kasi yan eh. So, kaya ko ito in-explain, may tinatawag po tayong needs. Pakisabi needs. May tinatawag tayong wants. Ngayon, etong pangarap mo, bago ito mabili, dadaan ka muna sa needs. Hindi naman pwede yung 18,000 ni Sir kada buwan, ipunin niya na para sa kotse. Hindi yung pwede. Na-imagine mo, Sir, 18,000 mo, tinatabi mo na para sa sasakyan. Malamang, ano na kayong itsura ng buhok mo, di ba? Hindi ka na kumakain. Siguro, kung 18,000 sa isang buwan, nasi-save mo, sa 10 taon, magkano yun? Ay, 10 buwan. 180,000. Tama ba? Tama? 18,000 times 12, times 10 na lang, sa 2 buwan, kumain ka, tapos yung 10 months, hindi ka kakain, di ba? 18 times 10, may 180,000 ka. In 10 years, may 1.8 million. Tama? 10 years, 1. Pwede na! So kung 25 ka, by 35 mo, huwag kang kakain, huwag kang magpapagupit, huwag kang... hihinga ka lang. For 10 months, in 10 years, makakabili ka ng car. But alam natin na imposible yun. Do you follow? So ibig sabihin, if you can understand na you want to mabili mo yung mga wants mo, kailangan needs muna. So, ano ibig sabihin? Ang 20,000 sa isang buwan, kung tutuusin, i-break down natin. Are you there? Unang-una, kapag umabot ka na ng 20,000, taxable na. Ang Pilipinas pa naman pati, grabe. Lahat na lang ng way para mataksan tao, gagawin niya. Tapos ibibigay niya lang, ibabalik niya lang sa mga batugan. Ibig sabihin, yung mga tambay na hindi naman gumagalaw, pero nag-aantay ng grasya. Yes or yes? So, tinan mo to, no? 10% tax. Compute tayo. 20,000, 10%, ang kalkas sa agad, 2,000. Kasama na dyan yung SSS, PhilHealth, Pag-ibig, GSIS. Can you follow? May Pag-ibig, sir? Ilan? So, ibig sabihin, may kaltas, sir, wala. May kaltas, di ba? Oh. So, 18,000 lang matitira. Kailangan mong kumain. Ito, real talk lang. 100 per day pagkain. Kasya ulam. 100 per day. Kasya ulam. 100 per day, kasya ulam. Malamang baka hindi mo malaman na kulang kung palamunin ka pa. Ibig sabihin, palamunin ka, nakikita ka sa magulang mo, or libre mo nakukuha yung pagkain, so hindi mo. Pero basically, kung ikaw ay independent, kulang 100 per day. Diyos ko naman, kahit nga isda, susuko sa iyo eh. Kasi magkano ang kilo ng bangkulis? 300. 350. Yes or yes? Magkano ang kilo ng baboy? Kulang-kulang 400. Ang isa pating, ang kalahating kilo, halos good for 4 to 5 person isang kain. So, ibig sabihin, kung 4-5 kayo sa household, ang isang kilo, sakto sa isang araw. Can you follow? Yung bigas pa. Magkano bigas? 20? Magkano bigas? 50, 55, 60. Hello? Kung ikaw, head of the family ka, tatay ka, ang budget mo sa pagkain, kung meron kang asawa, 2 anak, more or less, 400 sa karne, tapos 50 to 100 sa bigas, 500 na kagad. Kaya ibig sabihin, kalokohan yung, ano yan? Yung cup noodles, lagi? Yung cup noodles sa umaga. Pwede naman, after 10 years, nasa ospital ka na. Bakit? Dinadialysis ka na.
Tama-tama. Tinipid mo yung sarili mo, tapos babawiin ka lang naman sa health mo. Correct? Tama? Kung mahilig ka naman sa mga Nick and Joy, yung Nick and Joy, ang pinakamasarap doon, laman o balat? Balat! Diba? Araw-arawin mo ang balat! Puputok ang batok! So, ibig sabihin, kapag hindi mo inalagaan, tawag ito, nagtipid ka, hindi mo inalagaan, babawiin lang naman sa health mo. So, my point here, ladies and gentlemen, kung gusto mong kalidad na pagkain, at least 300 per day. No? Pwede? 300 per day. Are you there? So, kung 300 per day, 30 days, pwede bang kakain ka 20 days, tapos yung 10 araw hangin? Like, halimbawa, titipid ka, siya na pangalan mo. Kasi kaya, natitipid ako ngayon, so 10 days, di ako kakain, and helixay lang. Busog na ako, hindi pwede. So, kakain ka 30 days, 300 times 30, that's 9,000. No? 9,000. Isang kain mo pa lang sa Jollibee, magkano ng chicken? 85, tama? 85 nata, di ba? Isang kain mo sa Jollibee. So, kung 3 beses ka mag-Jollibee, ubus na yung 300 mo. So, ladies and gentlemen, 9,000 yun. 18 minus 9, magkano matitira? Ipon na hindi pa. Hindi pa, bakit? Paano kung may jowa ka? Paano kung may girlfriend ka? Alangan naman na hindi na kayo nagkikita, sa camera na lang, di ba? So, kung once a week kayo magdi-date, ang pagdi-date ngayon, 50, kasha? Good luck! Di ba? Para 50, grabe, pamasahe pa lang, magkano na? 15? Pamasahe pa lang, 13, 15? So, ibig sabihin, kung magdi-date kayo, at least 1,000. Kung magdi-date, bakit? Magkano sine? Magkano sine? 290. Alam naman na anuhan, alam mo, mahalawan kita, pero KKB mo na tayo, ha? So, 290, kulang-kulang 600. Tapos kakain pa kayo, may popcorn pa, magkano yung popcorn? 100 o 700. Pagkatapos, uuwi na, hindi pa. Pumunta pa kung saan, kakain, 1,000. Paano kung mag-check-in pa bago umuwi? Kasi gusto mo na matulog, di ba? Gusto mo na magpahinga kasi napagod manood ng movie, di ba? Magpahinga muna tayo, Han. So, ibig sabihin, 500 more or less, isang linggo, 1,500, 1,500 times 4, magkano na? 6,000. Magkano matitira? 3. Ipon na. Hindi. Bakit? May barkada ka. May barkada ka. 18 years old, 20 years old, 25, may barkada. Pwede ba yun? Lalabas kayo sa isang linggo, ang ambag mo, 50 pesos? Hindi. Sa panahon na yun, 1,000 na, pambagan, at least may 1,000 ka sa tropa. Nung time namin, nung 2006, 2008, 500 kasya na. Ngayon, ang 500 mo, good luck. Makabasag ka lang ng baso, Diyos ko Lord. Yes or yes? So, kung 1,000 per week, in 4 weeks, magkano yun? 4! Magkano tira? Ay, makukutang ka na ngayon. Bakit? Pare, pero nga ng 1,000, baka may extra ka dyan, Nangyari? Bakit? Kasi meron kaming labas ng tropa. Pare, pahiram naman ng ganito, short lang ako. Wala pa akong pambayad ng boarding house. Pare, pwede pahiram ng kasi short ako sa ganito Wala pa kasi akong ganito, ganyan. Nangyayari o nangyayari? Guys, yung 20,000 na yun, inutil ka pa nun. Bakit inutil? Kasi nakikita ka pa sa magulang mo. Paano kung meron ka pang renta? Paano yung kuryente? Paano yung tubig? Paano yung internet? Guys, kaya kung bakit yung pinakita, it's very simple. Kailangan mong kumita ng malaki. Sabihin mo sa katabi mo, kumita ka ng malaki. Di ba? Kailangan mong kumita ng malaki kasi, di ba? Wala pa, hindi pa nga nung kasama yung magkano renta ng mga bahay ngayon. 8,000, 5,000, 8,000, 10,000 per month. So, ito yung mga bagay na naghihintay sa'yo pag pagpapunta ka na sa kaseryosohan ng buhay mo. Are you there? Ngayon, last, bago tayo proceed sa marketing plan, may 4 na pinagkakakitaan ng tao. No? May 4 na pinagkakakitaan. Nakikita niyo ba dyan? 4 na pinagkakakitaan. Sabi ni Robert Kiyosaki sa Rich Dad Poor Dad, ang tao daw pwede maging empleyado, self-employed, negosyante, investor. Ginawa niya to kasi kinategorize niya yung mga taong nandito. Ito yung sinasabi nilang work hard for money. Sabihin mo sa katabi mo, work hard for money. Ibig sabihin, nagtatrabaho ka para sa pera. No work, no pay. Etong mga nasa kabila,
let money work hard for you. Ibig sabihin, yung pera mo, ang pinapatrabaho mo para sa'yo. Etong left, climb the corporate ladder. Eto, do not climb, just own the ladder. Can you follow? So, halimbawa, example, dentista. Dentista ka, kahit dentista ka, kung empleyado ka, hindi ka yaman. Can you follow? Kahit dentista ka, nagtayo ka ng sarili mong clinic, kung wala kang negosyo, hindi ka na-leverage, hindi ka naman yayaman. Bakit? Kasi kapag nagtayo ka ng clinic mo na ikaw lang, kapag sarado, wala kang kita. You follow? Are you there? Ngayon, kapag nagnegosyo ka naman ng clinic, ng dental clinic, kahit wala ka, yung clinic mo bukas, may nagbubunot ng ngipin para sa'yo, kahit wala ka, may kita ka. Maganda na, pakaganda. So, ito, namuhunan sa pagtatrabaho. Can you follow? Namuhunan to, nag-aral. Ito, namuhunan, maliit na clinic. Ito, namuhunan, malaking negosyo. Nasusundan? Lahat may puhunan eh. Namuhunan, nag-aral para maging dentista. Namuhunan sa maliit na clinic. Namuhunan sa malaking clinic. Namuhunan ng malaking pera. Wala na siyang itatayo, invest na lang. Nasusundan? So, sino yung mayaman? Empleyado negosyante. Sino yung mayaman? Empleyado negosyante. Sino lagi maraming pera? Sino maraming sasakyan? Maraming bahay? Maraming babae? Sino dito yung lagi nahihirapan? Empleyado. Sino lagi napapagalitan? Sino yung laging tawag nito? Reklamo na reklamo? Empleyado, di ba? Pero kinabukasan, papasok pa din. Asan ang magandang buhay, negosyo, asan ang Pilipino, empleyado, palakpakan naman natin, di ba? So alam mo na yung magandang buhay pala dapat, nasa negosyo ka. Pero bakit karamihan ng Pilipino nasa trabaho? Kasi bata pa lang ang Pilipino, naka-mindset na anak, mag-aral ka na mabuti, pagka-graduate mo, maghanap ka ng magandang trabaho, matutupad mo ang pangarap mo. Hallelujah. So yun ang sinabi, di ba? Anak, maghanap ka mabuti trabaho. So imagine mo, brainwash ka for, 5 years, 10 years of your life, 15 years. Di ba yun ang sinabi sa mga Pinoy? Mag-aaral na mabuti, pagka-graduate, trabaho. Mag-aaral na mabuti, pagka-graduate. Urutro, ikaw man na urutro kang ganyan, di ba? Mag-aaral na mabuti, pagka-graduate, trabaho. Mag-aaral na mabuti. Ikaw mag-negosyo, baka malugi! O, di ba? Ganun na narinig. Di ba? Baka mag-negosyo, baka malugi, baka walang mangyari. So, ang mindset ng Pilipino, pag nakakita ng trabaho, naglalaway. Grabe, trabaho, pila, di ba? Kahit walang puhunan, pila. Kahit walang pambili ng uniform, pila. Yes or yes? Pag nakakita ng negosyo, scam! Hindi totoo. Wala akong pera. Hindi ko kaya yan. Actually, yung utak, para siyang nag-short circuit, no? Kasi ikaw ba naman, para kang appliances, 110, sinaksak sa 220, puputok talaga yan, di ba? Yung 110, pag sinaksak mo sa 220, mabuti pa yung 220, pwede sa 110, no? Pero yung 110, sinaksak mo sa 220, puputok talaga. Kaya maraming iba na pag nakikita na invite dito, nung una, hindi niya ma-absorb, no? Nagkukulaps yung utak kasi sa labas ang pinag-uusapan, kahirapan. Tapos dito ang pinag-uusapan, pagyaman, no? So, ang utak niya, grabe, nagka-crumble. Tignan mo yung katabi mo. Mukha bang naiintindihan niya ba yung pinag-uusapan natin? Mukha bang naiintindihan niya pa? Naiintindihan pa naman? No? So, hello? Hi! So, ang technique, nakita niyo kanina, ang 20,000 sa isang buwan, kasya kulang. Kasya kulang. So, kailangan mo mag-business. Ang problema sa business, maliit ang puhunan, maliit ang kita. Malaki ang puhunan, malaki ang walang puhunan. Pag laway ang puhunan, laway din ang kita, no? At least, ang kagandahan dito sa Ascendra, maliit ang puhunan, pero pwede kang kumita ng malaki. Papakita ko lang sa inyo ang last na diagram, no? Dati, barter. Familiar kayo sa barter? So, may apple ako, may orange ka, palit tayo, di ba? Ganun dati. Barter. Tapos, nagkaroon ng traditional business, no? Ang traditional business, manufacturer, distributor, wholesaler, retailer, customer, no? Ibig sabihin, halimbawa itong marker, binili dito, may kita to. Binili dito, may kita to, may kita to. Ikaw yung last, ang end na consumer, pinagkakitaan ka ng lahat ng nasa taas. You follow? So halimbawa, magkano ba marker ngayon? 50? Magkano marker ganito? Sabi 50. 50, binili mo dito. Pwede dito, ang bili niya lang nun, 38. Ay, sorry, 48. Masundan nyo? Pwede dito, ang bili niya, 45.
Pwedeng dito, ang kuha, 30. Nasusundan? So ngayon, maganda to, yun nga lang, ang problema, malaking puhunan na kailangan. For example, sino yung umiinom dito? Umiinom. Sunny Light, mga mahilig uminom dito. May mga mahilig ba dito uminom? Example, sisigarilyo ka, umiinom ka sa Sunny Light. Ang kumikita doon, San Miguel Corporation. Hindi ka naman binentahan ni pamilya ni Henry, si Nico Wangko. Binentahan ba kayo? Like, kinatok yung bahay nyo? Ano pangalan mo, sir? Rodel, bili ka na ng beer, inom ka. Diba? Hindi naman ganun. So, ikaw yung pumili, may kumitang tindahan, pero yung mga apply niya, kasi naka-network din yan eh. Yung binilhan mong tindahan ng alak, pag naubos yun, bibili yun sa wholesale. Pag naubos yun, bibili yun sa distributor. Pag naubos yun, bibili yun sa manufacturer. Whether you like it or not, matagal mo nang ginagawa ang networking. Whether you like it or not. Hindi mo lang napapansin. May nasubukan na ba kayong biniling damit tapos gandang-ganda ka? Diba, may nabili kang damit. Ang ganda! Tapos pinento mo sa kaibigan mo. Bumili ka, Maring, damit ko, ang ganda. Tapos anong sasabihin? Saan mo binili? Doon! Yung kaibigan mo, pwedeng tumingin. Yes? Pwede rin bumili. Sino kumita? Yung negosyante. Sino nagkwento? Ikaw. Kumita ka, binigyan ka ng porsyento? Hindi. Ang network marketing, matagal na natin itong ginagawa, hindi mo lang napapansin. Ang tagal mo nang gumagamit ng Colgate, close-up, minsan hindi ka binigyan ng income ng kumpanya sa pagkatagal-tagal mo nang ginagamit yung produkto nila. Can you follow? Matagal ka nang umiinom ng supplement, matagal ka nang umiinom ng kung ano, hindi ka kumikita. Ngayon, bakit hindi ka lang mag-change brand? Ano ibig sabihin? Instead na ibang produkto ang gamitin mo, yung nasa labas, yung produkto natin dito sa Ascendra International. No? Sabihin, may discount ka, pwede kang kumita, kasing laki ng ginagawa dito, kasi parehas lang naman nag-network eh. Lahat yung nag-network. Kikita ang nasa taas. Sakay ka ng jeep, sino kumita? Driver. Yung driver, pag naubusan ng gasolina, saan magpapagas? Gasolinahan. Nasaan yung gasolinahan? Nasa taas. Nasundan nyo? Lahat lagi ang kumikita nasa taas. Kahit saan ka pumunta. Yung jeepney driver, magbaboundary. Saan siya magbaboundary? Sa amo niya. Yung amo niya, nasa taas. Kaya nga sabi ng iba, pangit daw ang networking kasi ang kumikita lang nasa taas. Sabi ko, haler, kahit saan ka naman pumunta, ang kumikita talaga nasa taas. Alam mo naman ang kumita, nasa ilalim, pwede, pokpok, only pokpok makes money under the bed. But definitely, maliban sa pokpok, lahat ang kumikita, nasa taas. So, dati kasi ganun din ako eh. Sabi ko, networking, pangit yan, basta kumikita nasa taas. Sabi ko, alam naman ang kumikita, yung empleyado, yung amo, walang kita. Diba? So, kung kumikita ang empleyado ng 18,000 per month, malamang yung amo mo, kumikita na magkano? Pwede 500,000, pwede 1 million, can you follow? Are you there? Yes. So, ibig sabihin, anywhere you go, ang kumikita, nasa taas. Hindi naman pwedeng ang yumayaman, janitor, tapos ang naghihirap, principal. Sabi nila, pyramiding. Sabi ko, kahit saan ka pumunta, pyramiding, tanga. Kahit saan ka pumunta, pyramiding. Kasi bakit? President, vice president, senador, congressman. Nasusundan niyo? Gobernador, mayor, daming downline yan. Gobernador, mayor, vice-governor, mayor, vice-mayor, councilor, tapos lahat, ang pinakailalim, barangay captain. Di ba? Lahat downline nila. Ay, hindi pa pala, barangay kagawan. Ay, hindi pa pala, barangay tanod. Yun ang pinaka-downline. Are you there? Naka-triangle din yun. You follow? If you go sa police, ano pinakamaliit kumita? PO1, PO2, PO3, PO4, SPO1, SPO2, So, pataas na? Kaya walang pangit pala na nasa taas ang kumikita. At isa kagandahan sa Ascendra International, kahit na nasa ilalim ka, pwede mong lagpasan ang kinikita ng nasa taas. How much more ngayon na pre-pioneering stage tayo? Ibig sabihin, kaya-kaya mo talagang kumita ng milyon-milyon dito for the next 2 to 3 years. No? Kaya-kaya mo kitain mo dito sa Ascendra International. Are you excited? Yes. So last, papakita ko sa inyo, ganito. Familiar kayo sa Avon, Sara Lee, Boardwalk. Ang nangyari doon, manufacturer,
diretso na sa distributor, no? Ang problema, ganito yan. Yung unang diagram, manufacturer, distributor, wholesaler, retailer, customer, lahat kumita, may advertisement, eto wala. So kaya sa kanya, pwede shortcut na 50%. Can you follow? Kasi sa kanya na yung kita eh. Unlike dito, nagpatong. Dito wala na papatong. Siya na. So ibig sabihin, nung time ng direct selling, everybody say direct selling. Nung time ng direct selling, dyan na uso yung tawag dito, instead na ang ibayad pa sa TV, tao na yung magkukwento ng produkto. Dati, produkto ang nilalapit sa tao. Dati. Are you with me? Dati, tao ang lumalapit sa produkto. Ngayon, produkto ang nilalapit sa tao. Parang ice cream. Paano bibili ng ice cream dati? Punta ka sa mall or what, bili ka ng ice cream. Dumating yung time na yung ice cream, siya na yung nilalapit sa tao. Di ba? Yung mapagalon, magpidal, dahil may nagbabakal. Di ba? Pero, but definitely, yung produkto na, yung nilalapit sa tao. Are you with me? So, nagkakaroon ng innovation. So, ganun din sa atin sa marketing. No? Sa marketing, sa network marketing, ang problema nito, pag wala kang benta, wala kang kita. So, ang ginawa ng network marketing, ito yung company, no? Ito yung company. Tapos merong distributor, pwede ka mag-build ng mga distributor, pwede ka mag-build yan, bilog. Tapos kapag may bumili dito, lahat ng madadaan ng pataas may kita. Ibig sabihin, etong direct selling, pag walang benta, walang kita. Yung network marketing, magbibuild ka ng sales force. Halimbawa, nagkasakit, wag ka na, iba na lang. May nagkasakit to, pero ang laki ng grupo, pag dito may bumibili, may sumasali, siya, may kita pa rin. Lahat ng madadaan ng pataas, may kita. You get it? Ang ganda! Ang ganda ng concept. Hindi siya benta-benta lang. Kasi pag benta-benta lang, mag-aantay ka, di ba? May clothing store kayo, di ba? May clothing store, oh. Mag-aantay ka kung may pupunta. Pag walang pumunta, walang benta. Do you follow? Samantalang, tapos halimbawa, paano kung may sobrang magandang panahon na dumating? Oh. May sobrang magandang panahon, hindi mo maiwasan. Hindi sarado ka ng mga 3 days, 5 days. Can you follow? Pero yung network marketing business, hindi. Kasi bakit? Pwede ikaw yung lumapit sa tao, ikaw yung kumausap sa tao, pag sumali, sa'yo yun. Ikaw yung lumalapit, hindi na yung sila yung lumalapit. Nasusunod, di ba? Hindi ko sabihin. It's baliktad siya eh. Baliktad. Nakakatuwa kasi kahit na halimbawa, last week, I think Ilocos yung tinamaan ng yung tawag dito, yung bagyo sa Ilocos, La Union, doon tumama eh. Ngayon, kung may taga doon na member ng Ascendra, hindi siya apektado. Ask me why? Kasi pwede may bagyo doon, pero pwede may downline siya sa ibang lugar. Pag yung may mga downline na siya sa ibang lugar, nag-workout yun, kahit na binagyo yung Ilocos, La Union, tuloy-tuloy yung pwede mong kitain dahil sa nakapag-build ka ng grupo. Nasundan? Maganda ba? Eh paano kung may negosyo ka doon tapos tinamaan ng ganun, bang? Oh. Si Mr. Nobody, ano pangalan nun? Yung Indian, pangalan nun? Mr. Nobody, di ba? Yung yung insan, yung mekos-mekos na yan, di ba? Nakita ko siya, nagulat sila eh, kasi first time nilang tamaan ng bagyo for how many years? Nag-ano siya, 4 na araw na lang, 5 araw brown out. Sabi ko, hoy, huwag ka sa Albay. Normal na bagay. Nagreklamo na siya eh, na tawag dito, 4 days, 5 days na brown out. Imagine mo, kung ang negosyo mo, listen, imagine mo kung ang negosyo mo, kailangan mo ng kuryente, tapos, hindi umuusad yung business dahil sa brown out. Can you follow? Pero pag ginawa mo yung network marketing, kung mayroong mga member doon, nakapag-expand sa ibang lugar, kahit na doon may nangyari, hindi naman may nangyari sa ibang lugar, tuloy-tuloy ang income mo. Eh paano kung nakapag-expand ka pa sa ibang bansa? Paano kung nakapag-expand ka sa Hong Kong? Di ba ang ganda? Magninegosyo ka, tapos balik lang ang puhunan. Pwede ka na mag-expand sa Hong Kong, pwede ka mag-expand sa Singapore, pwede ka mag-expand sa iba-ibang bansa. Maganda ba yun? Sino yung gusto ng ganon? Taas ang kamay. So, hindi mo kailangan ng malaking puhunan. Yan, sige. Mabilis lang po to. Ascendra International Forum. Sige po, next. Gusto niyo ba mamasenso? Malamang, kanina pa tayo nag-uusap, di ba? So, sige po, next. Yan, si Sir George, isa sa may-arik natin. Sige po, next.
Yan. Ano ba? Umasenso mag-isa o umasenso may kapartner? Anong gusto nyo? Mag-isa o may kapartner? Siyempre, may kapartner. So dito sa Ascensus Prime, sa grupo natin, sa Ascendra International, may kapartner po kayo. Hindi po kayo mag-isa gagawin to. Andyan po yung mga mentors nyo, yung mga appliance nyo. Tingnan nyo nga yung mga mentors nyo, yung mga nag-invite sa inyo. Tingnan nyo nga. Yan. Mukha bang kaya kang tulungan? Mukha bang kaya kang turuan? So, yan naman nag-invite sa inyo, yan ang makakasama natin. Like this, no, ng mga owners natin. Maganda ba yun? Oh, sa negosyo mo, mag-isa ka, di ba? Oh, sa trabaho mo, mag-isa ka. Oh, sa negosyo mo, mag-isa ka. Pero dito sa Ascendra, hindi ka nag-iisa. Meron tayong team, meron tayong mentorship, meron tayong mga trainees na nakakasama mo, na tuturuan ka, gagabayan ka. Maliwanag mo ba? So, sige po, next. Yan, Ascendra, sige, next po. Ang bayarin natin, Up Joseph Lim, top male networker sa buong mundo. Never umalis doon sa former company namin for 19 years. Yun nga lang, sabi nga, may mga bagay na hindi na natin kailangan ipaliwanag, basta naisipan na nilang itayo yung Ascendra International. Kasama si Sir Jorge Gonzalez, 15 years na networker sa bawal banggitin, pero forever living yon. Tapos 15 years sa dating former company din namin, 15 years, Vice President siya doon. Tapos si Sir Nico, Vice President din yun doon sa former company namin. Bawal banggitin, kasi fresh pa. Tapos si Ma'am Francesca Fugen, yung CFO natin. In short, etong mga taong to, may nakita, no, na future sa network marketing. Kasi kami, tapos na yung kwento namin eh. 2005, 2006, nag-start ako mag-network marketing. 2024, ang kinita ko sa taon na to, 70 to 80 million, no? Sabi ko sa inyo kanina, sa peak ng career ko, nag 1 million ako isang buwan. Noong mga time na to. Tapos, sila naman, kumbaga, eto na yung oras nyo. Yan. Ano yung sabi ng oras nyo? Kayo naman ang kikita. Sabi nga dito na kayo lahat makakabawi. No? Dito na kayo lahat makakabawi. Dito na kayo lahat kikita. Kasi kami tapos na yung ano namin kumbaga parang, naranasan ko na, grabe, nakakabaliw. Yung kumita ka ng 20 mil, tapos mamaya may 20 mil na naman. Sa isang araw, half day pa lang yun. Tapos pagtingin mo na naman ng computer, ano ba yan? May 44,000 na naman. So, naranasan mo yun sa isang araw, naba 100,000. Sabi ko, grabe! And yun ang gusto nilang natin na mapa-experience po sa inyo dito sa Ascendra International. Are you excited? Yes! Kaya-kaya because yung background ng owners natin, mga dating networker, at tawag nito, hindi sila yung mga pipicturin mga veterans talaga sa network marketing. At bigyan ko kayo ng idea, ang network marketing, sumacycle to halos every 10 years. No? Yung pinanggalingan namin, 2006, Atlanta naman siya, in 2025, pero noong 2016, may isang kumpanya na nagpasimula ng one account policy. Ngayon, 2025 na, 8 or 9 years na yun, nagpasimula ng one account policy yun. No? So, ito naman, 2006, lumabas siya after 10 years. So, nakakatuwa, 2025. No doubt. After 10 years, may lumabas na naman na isang network marketing company. Ang susunod na marami ang papatuhin ng buhay, lalo dito sa Bicol, sa buong Pilipinas, tapos sa buong mundo. Are you excited? Kasi trend lang yan Yung lahat na nagbukas dito, hindi na nakaposisyon. Yung lahat na nagbukas. Ang nakaposisyon na sunod, yung 2016. Tapos hindi naman nakaposisyon na. Eto na yung susunod na bubukas. Alam mo yun, nakaka-excite. Yung pagdating ng oras, dito sa Bicol, pag sinabing downline mo, di ba? Grupo mo. Na-excite pa kayo doon? Yung, di ba, pag lalakit to malapit tayo mag-renovate itong office natin. Tayo magiging first na BCO ng Ascendra. Tayo magiging first. Yung product, nilalanch siya sa Manila. Tawag nito, nakukuha na unti-unti. Humihingi lang sila ng 3 months hanggang mga October, November para mapulido lang ang lahat ng to. Ang nakakatakot din pag napulido na. Tangan niyo ko bakit? Madali na para sa lahat paano kung wala ka pang downline? Nakuha niyo? Di ba? Pag pulido, sabi nga, gusto ko pulido na. Paano pag pulido na lahat? O di ang dali na lang nagawin, kahit sino pa nag-member, makaka-pay na agad, makaka-recruit na. Bakit hindi na naman makaposisyon nun? Ibig sabihin, habang hindi pa pulido, pumosisyon ka na. Habang hindi pa pulido, seryosohin mo na. Para by that time
na sobrang sumabog na yung Ascendra, pulido na rather, ang ganda na ng laban mo dito sa Ascendius Prime, no? Palakpakan naman natin, no? Ang ganda na ng laban mo. Yan, sige po, next po tayo. Kasama buong Ascendra, yan, sige po, next po tayo. Be the MVP, Master Vitality Protection. Ganito lang yan, MVP. Mastery, everybody say mastery. Pag sinabing mastery, may enrollment package. Ano yung sabihin? Para ka dito mag-aaral, no? Para ka mag-enroll lang sa eskwelahan, dito ang kurso mo, BSM. Yan. Ano yung BSM? Bachelor of Science in Millionaire. Saan? Sa University of Ascendra. So, yan, mastery. Sige po. Vitality, protection, yan. Sige po. Yan. Hindi, nakasobra. Yan. So, ang package natin, associate, builder, consultant, director, tapos, pag ito yung pinakamalaki ng mga kitaan, executive, prime partner, senior, blah, 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 blah. Haba, dami. Yan, basta yun na yun. Mastery, ibig sabihin, pagdating ng oras, meron tayong mga training modules, kung associate ka, meron tayong training modules, kung builder ka, director, consultant, yung company po yun. Maliban doon, sa atin, meron pa na mga training yung grupo po natin mismo. Nakakagalaw ba? Ibig sabihin, every Tuesday and Friday, nandito po tayo sa office, nagkakandak tayo ng mga seminars, and kapag lumaki tayo ng lumaki, malay nyo, kunin na natin yung Monday hanggang Saturday. Na-excite mo ba kayo doon? Monday hanggang Saturday. So, Legazpi, Naga, yun talaga po yung ini-envision natin. Yung nagawa namin noong 2005, 2006, uulitin natin ngayon. Pero this time, kayo na ang bida. This time, grupo nyo na yun. This time, lahat downlines nyo, di ba? Na-excite kayo? Yes! Yan, sige, next po. Yan yung products natin. Meron tayong Best Barley, dumating na sa Manila. Omega Life, second or third week ng August. Kung di ako nagkakamali Tapos yung Barley Fusion, kung di ako nagkakamali, last week ng August. So ibig sabihin, dumating na to follow yung dalawa. Ito, Best Barley, Pure Organic Barley, source from Australia. Ito, Omega Life, Omega 3, Omega 5, 6, 7, 9, 11. Tapos yung Barley Fusion, meron na siyang barley, meron pa siyang glutathione, may collagen pa. Ano yung epekto? Hindi ko pa alam. Hindi pa namin na-try Kaya pag dumating yan, papatikin muna natin yung mga magulang natin. Para pag may side effect, mauna sila. Hindi, joke lang. Pero nevertheless, hindi na makukuha ng produkto, yung Ascendra, kung ang produkto ay hindi unique. No? So, ibig sabihin, wala siyang i-offer na magandang benefit versus sa ibang product sa market. Nakuha niyo? Ang ganda kayo negosyo, hindi ka na mag-iisip. Diba, mag-negosyo ka sa labas, mag-iisip ka pa ng produkto, ng negosyo, di ba? Ang hirap naman, may tindahan ka, tapos wala kang pwesto, di ba? Nakakita na kayo ng tindahan ng pwesto niya, katawan. Pabili mo ng shampoo, pakuha na lang dito, di ba? Shampoo, ano ito yun? Ang hirap na, di ba? So, ibig sabihin, ang kagandahan sa Ascendra, sa mababang package, pwede na magbago yung buhay mo, di ba? So, sige po, next po tayo. Malapit na tayo matapos. Yan, may product pa pala tayo insurance. So, sa mga gusto ko agad makabawi, member nyo po yung pasaway na member ng family nyo. Itong isa, 750,000, pag accidenting namatay, di ba? So, pag halimbawa, may member mo, kasi kayo beneficiary, tapos kung may nakita ka dito, maraming mas di ka gawanan, di ba? Truck, kung may nakita ka, sorry, di ba? 750,000, makukuha mo dito. Pag ito naman na isa, bawing-bawing ka dito, 1.5 million. Nakakaganda ba? Panalo, di ba? Grabe, 1.5 mo, di ba? Si kuya, si pinsan, di ba? Member mo. Tapos, tapos pag nakita ko, ay, sorry, di ba? Ayan, tapos meron ka aksidente due to motorcycle, due to chenes. Kailangan nyo actually ito, na insurance. Dati din rin ako naniniwala sa insurance Pero pag may kotse ka, kailangan mo talaga pala ng insurance. Kasi paano kung may mangyari, at least may gagastos yung insurance company. Kailangan mo ng insurance, hindi pwede hindi. Dati, pag sinabi ng insurance, very paliksok, di follow? Pero hindi pala, lalo pa nagkakaedad ka na, kailangan mo na ng HMO, kasi paano magkasakit? Tama? Tapos ang binabayaran mo pang PhilHealth, yung pangdukhang paslupa, di ba? Kasi dalawang klase ang PhilHealth yung pangdukhang paslupa, tapos yung talagang binabayaran monthly. Tama? Kung ang pang PhilHealth mo, yung pangdukhang paslupa, ang konti ng bawas. Di ba? Pero kapag yung may monthly, malaki. Yung tatay ko, yung bill niya, 137. Grabe. 10 days na hospital, 137. Nung binawas na yung PhilHealth, senior and PhilHealth, 59 na lang. Di ba? 59 na lang. Edi,
kayang-kaya. Swipe ng credit card na yan. Actually, nanay ko pa nga nagbayad dun eh. Nahihiya magpabayad sa amin. Asawa niya daw yun, hindi naman daw namin responsibilidad yun. Responsibilidad niya daw yun kasi asawa siya. Oh, di ba? Are you excited? So, sabi ko, sa inyo na kaya yung 9. O yan, 9. Kaya, para 9. Palakpakan naman natin, no? So, sabihin, kailangan niya insurance, HMO. Mahirap magkasakit sa panahon ngayon. Bawal magkasakit kapag wala kang pera. Tama? Bawal, mahirap magpagkasakit. Mag-doktor ngayon, 500, 1,000. Maintindihan mo naman kasi tagal-tagal nila nag-aaral. Ano ka, pagkagising mo, doktor ka na, walang ganun. Nag-aaral yan ng 4 years, undergrad. Pagka-graduate, mag-aaral yan ng 4 years. Pagkatapos, mag-resident pa yan. Pagkatapos, mag-aaral. Ang doktor, magiging doktor, mga 32 na eh. Kalahati ng buhay niya. Hirapon niya sa pagiging doktor, kaya minsan maintindihan mo, hinga, inhale, exhale, 500. Naiintindihan mo eh. Ang mga libro, 10,000. Tapos, sa uluhin lahat. Para lang yumaman. At least sa atin, hindi mo kailangan ng ganun sa Ascendra International, di ba? Hindi mo kailangan ng ganun. Dito ka lang, bawi-bawi na. Hindi, joke lang. Okay, next po. Sige po. So, yan. Yan ang package natin. Ang pinakamaganda kitaan, executive, director, consultant, builder, associate. Lahat yan may produkto. Pwede ka magsimula sa associate, builder, pwede naman dumiretso ka na sa executive. No? Ang associate, pwede kang kumita 50,000 per week, maximum potential income. Ang builder, 100,000 per week. Ang consultant, 250,000 per week. Ang director, 500,000 per week. Ang executive, 750,000 per week. One account policy lang, isang account lang. Upgradable, pwede na makapag-start kahit saan. Pero kung ako tatanungin, kung talagang wala kang pera, mag-start ka, builder o consultant. Yan ang pinakamaganda, builder, consultant. Ngayon, sa may pera naman, kaysa nasa bangko, executive ang kunin mo, 200,000. Paano makikita? No? Tandaan nyo na ha, madali ang tandaan yan. 85, 75, 45, 110, 200,000. Sige po, next po tayo. Una, benta-benta, may produkto, may discount, o nabenta mo, may kita ka. No? Basic, old school. Sige po, next. Yan, so eto na. Ngayon, ganito yan. Ang kitaan dito, depende sa ranggo mo. Pag executive ka, 20%. Direct referral. Halimbawa, yung mga pinagsasabi ko, kanina pa, maganda mo ba? Yes. Maganda ba yung pinagsasabi ko? So, yung negosyo natin, tingin mo, pwede natin ma-share sa kaibigan mo. Yes. So, ang gagawin nyo, bahala na kayo kung paano nyo maimbitahan, ikadena nyo, isako nyo, text mo, pag di ka naman yung sunog ang bahay mo, di ba? Masawalan ka ng kandila, di ba? Pagdating dito, taktak mo, upo! Di ba? Taktak mo, upo! Di ba? Tapos kami na magsasalita, di ba? Pag sumali sa inyo yun. Maganda ba? Tingnan nyo yung katabi niya, tingnan nyo, nag-invite sa inyo. Kaya nyo pala ako in-invite, ha? So, ibig sabihin, halimbawa, example, listen. Kapag executive ka, may sumali executive, ang kita mo, 40,000. Kapag director ka, may sumali executive, ang kita mo, 30. Kapag builder ka, yung 17.5, may sumaling executive, ang kita mo, 15.5. So, ibig sabihin, kung may pera ka lang naman, malakas ang loob mo, mag-executive ka na kagad. Kasi, wala ka lang ibang iisipin eh. Automatic, open ka sa lahat ng kitaan. Halimbawa, mag-i-start kang builder. Pwede naman. Magdagdag ka na lang in the long run. Doon nga lang, malaking pera. Imagine mo builder, executive, 15.5 sa 40K. You follow? Direct referral po to pakisabi, direct referral. Ibig sabihin, in-invite mo, in-explain pag sumali yung invite mo, sa iyo ang kita. Maliwanag? Clear? Ayun. Tandaan nyo, pwede yung picture na lang for reference. Okay, sige po, next. Malapit daw tayo. Yan, executive. Diyan mo kaibahan. Balik po ka po doon, yung may blur. Yan. Parang porn lang, no? May blur. So, yung associate, pag napa-join ng consultant, magkano kita? 3,000. Yung executive, pag may napa-join na consultant, magkano kita? Di ba ang difference, 6,000? Paano kung may 10 na consultant o di 60,000 na nawala sa'yo? Ulitin ko
Kapag executive ka, may sumaling consultant, ang kita mo 9. So kung may 10 nag-consultant, may 90,000 ka. Kung associate ka, may 10 nag-consultant, 30,000 ka. So lugi ka na ng 60,000. Ang ano mo, difference mo. Maliwanag? Yun. So sige po, next po tayo. Sige po, next tayo. Yan. So may promo pa tayo ngayon until September. Paano yung promo? Kapag executive ka, may napajoin kang executive, ang direct referral mo, hindi 40,000, 70,000 na tumataginting. Hanggang September, no? Ibig sabihin, kung executive ka, may mapajoin kang 10 executive, may kikitain kang 700,000 direct referral pa lang. Grabe, no? Ang laki! Kasi, more than 20%. Nagbibenta ka naman talaga. Yun nga lang, yung kada benta mo, magkano lang yung kinikita mo. Dito, magbibenta ka, hindi ka mag-isa. May sistema. Sabi mo sa katabi mo, may sistema. Kasi may sistema. Dadalhin mo sa opisina, may Zoom tayo, pwedeng kausapin sa labas. Napaka-fresh ang market, napakalawak. Pag sumali, sa inyo yun. Kung director ka, may mag-executive, may 60,000 ka. Kung consultant ka, may mag-executive, 50,000. Kung builder ka, may mag-executive, 45. Malaki pa rin. Excited na kayo? Kasi bakit? Saan ka nakakita ng negosyo na sa halagang 200,000, pwede ka nang kumita ng 750,000 per week or 3 million per month, aber? Sige nga. Yung associate 8.5. Pwede na bang negosyo ang 8.5? Hindi, kung hindi sa Ascendra, wala po. Ano yan? May tindahan, may sari-sari store, tapos ang shampoo. Dito. Bili ka na ng conditioner dito, pakuha na lang ma'am kasi dito may mga mga nakasabit. Yung mga sachet, dito nakasabit, di ba? So, ibig sabihin, kung gusto mo mag sari-sari store, mga 20,000. Yung mga yung mga displayhan pa. Maliwanag? Are you there? May naiintindihan? Yun. At least sa atin, yung 8.5, pwede ng 50,000 per week eligible. Paano yun? Sige, next po. Dito na tayo magtatapos. Yan. Ang marketing plan natin, turbo, pinapatent pa po yan, 3-fold unified recurring bonus. Isang nag-join, isang product. Uy, nag-fluctuate. Nag-fluctuate lang, no? Okay lang yan. Saulado ko yan. Ganito. Na 3-fold unified recurring bonus. Isang nag-join, produkto, 3 beses ka kikita. Paano? Pag executive po, ito lang ang keyword. Pag executive, 10,000 binary value. Pag director, 8,000 binary value. Pag consultant, 3,200 binary value. Pag builder, 1,000 binary value. Pag associate, 600 binary value. Paano to? Ganito. Sir, maganda ba yung negosyo? Maganda ba yun? Nakita mo? Wala kang choice. Diba? Ano ang pangalan mo? Ken? Okay. Si Ken. Example, si Ken, nagustuhan yung business. Nag-executive. So, magkano nilabas niya? Magkano? 200K. Ngayon, sino nag-invite sa'yo? Si Sheena. Yan. Kung mag-executive ka, si Sheena, magdadiretsahin na kita. Si Sheena, kikita yan ng 70,000. Kung mag-executive ka hanggang September, bago mag-September, kikita yan, direct referral. No? Ngayon, tanong, ang pangit naman, kumita si Sheena ng okay lang yan. One time lang si Sheena kikita. Ikaw, pag nag-direct ka na ng executive, lifetime yung kita mo. Nakuha nyo? Normal, kikita yung nag-invite. Alam nga naman na pag hindi yan kumita, di ba nag-invite ka, hindi ka rin kikita. O di lang, gawa natin dito, naglulukuhan tayo. Di ba? Upo! Di ba? Tapos pag sumali, wala kang kita. Kalukuhan yun, di ba? Ibig sabihin, kapag si Sheena kumita, one time. Pero pag ikaw na yung nag-invite, lifetime. Halimbawa, in-invite mo si A, nag-executive din, magkano nilabas? In-invite mo si B, nag-executive din, magkano nilabas? So ikaw, sir, meron kang 40,000 direct referral. Grabe. Grabe. Ni wala kang opisina. Dinala mo lang dito, kinausap natin, sumali online, may 40,000 ka. Tapos ito, na-explain na, kumita ka ng 40,000. Left and right, ang formula ng computer, basta may one sa left, one sa right. Pag executive, meron kang 10,000.
So automatic, may extra kang 10,000. Can you follow? Taas nga ng kamay kung nasusundan. Can you follow? Ibig sabihin, ang direct referral po, ando na sa table, yung pinakita kanina, tapos yung pairing natin, kung executive, 10,000. Ibig sabihin, pala kung may nag-executive dito, si Juan, si Pedro, may 10,000 ulit? Yes. Ibig sabihin, kung may 10 mag-executive, may kita siyang 100,000. Grabe. Ibig sabihin, kung may 100 na mag-executive, sa ilalim ni Ken, may 1 million na siya agad. Left and right pa lang, pairing pa lang. You get it? So, dadami at dadami yan. Ibig sabihin, hindi mo yung mapigilan. Hindi mo naman pwedeng sabihin na, parang ganito, nagandalo ba kayo sa negosyo? Pwede ko bang sabihin na, uy, wag yung kwento to secret lang. Like, sa atin natin lang to. Hindi pwede. So, ibig sabihin, may magkukwento, kakalat, may mag-aasendra. Hindi lang tayo mag-asendra. Ibig sabihin, may iba, magre-recruit ng kaibigan nyo, kamag-anak nyo. May tatapik doon. Nakuha nyo? Yung kaibigan mo, kamag-anak mo, pag sumali yung sa iba, hindi ka sumali, sinong sunod ako kulitin? Ikaw. Upo ka na naman dyan. Ano sabihin mo? Nakita ko na yan 3 years ago. Yes or yes? You follow? Ibig sabihin, eto, lalaki, nakadesign itong lumaki. Yung baling na, hindi naman nanganganak, dumadami. Yes or yes? Hindi naman nanganganak, dumadami. Ibig sabihin, paano pa kaya yung negosyo na pwedeng kumita, dadami at dadami? Kasi bakit? Etong si may pangarap din to. Mapigilan mo yan? Ito si Juan, may pangarap din yan. Ito si Pedro, may pangarap din yan. Ito may pangarap din yan. Hindi mo yung mapigilan, lalaki ang grupo mo. Maganda na, maganda. Ngayon, paano kung director ka? Adjust lang natin. Parehas lang, 8,000 lang. Halimbawa, si Sir naman, ano pangalan mo, Sir? Ha? Rodel, si Sir Rodel. Nag-director siya. Ang kinuha niyang package, yung 110,500. May produkto yan, etc. Nagpa-join siya. Si ACB, sumali. Yung direct referral, yung nakita nyo kanina. Left and right, 8,000. Maliwanag? May 10 sa left, 10 sa right. Automatic. May 80,000 ka, Sir Rodel. May 100 sa left, may 100 sa right, may 800,000. We are very committed. Very committed kami palaki ng sender dito sa Albay, sa Bicol. Like, pangalan natin ito na palaki 20 years ago. Ibig sabihin, you just have to do your part. Kami nang bahala, may magsasalita, may training, may seminar, tomorrow, andito sa Plain Joseph. Dalhin nyo lang lahat ng kakilala nyo, pag sumali sa inyo yun. Ibig sabihin, ang mangyayari sa'yo dito, 8,000 ka ng 8,000 ka ng 8,000 ka ng 8,000. Kung may 1,000 na sa left, 1,000 sa right, na director, may kita ka, 8 million. Grabe. Imagine mo, namuhunan ka na 110,000 pero pwede kang kumita ng 8 million. You follow? So, ganun din sa baba. Halimbawa, builder. May sumali, builder. Ito sa ulado ko to 3,500, direct referral, 3,500. Left and right, 1,000. Not bad. Bakit? Kapag may 10 sumaling builder, may 10,000 ka. Kapag may 100 na sumaling builder, may 100 na sumaling builder, may 100,000 ka. Can you follow? Kapag may 1,000 na sumaling builder, may 1,000 na sumaling builder, may 1 million ka. Grabe. Nabuhunan ka ng 17,500. May produkto, kada may sumasali, na may nakapag-join ka, 3,500. Kada nagpipairing ka, 1,000 ka ng 1,000. So, pwede ka maging milyonaryo ka agad. Can you follow? Paano kung may malalaking account ang sumasali sa ilalim mo? Yun. Dito tayo magtatapos. Paano kung may malalaking account? Kapag builder ka, ang tingin ng computer lagi sa hire is 1,000. 1,000 lang. Ibig sabihin, paano kung may mag-join consultant? Yung direct referral, nakita nyo na kanina. Di ba? May table. Kung builder ka, may napa-join ka consultant. Supposed to be 3-2 to. Supposed to be, kung may consultant dito, 3-2 din. Can you follow? Yes. Left and right, dapat may kita kang 3-2. Hindi. Ang payout mo, 1,000. Kasi, ang malidetect ng computer, hindi yung consultant. Ang malidetect niya, builder to. Kahit na consultant siya. Ibig sabihin, ang goal, in the long run, mag-upgrade ka hanggang ma-reach mo yung executive.
Kasi kung hindi, maraming pera masasayang pag lumaki na yung network mo. Pwede sa ngayon, wala pa. Kasi bakit? Parehas builder eh. Parehas builder, parehas consultant. Pero, syempre, kapag dumami na ito ng dumami, ang utak ng tao, di mo naman hawak. Ba, meron ang gusto mag-executive. Oh, builder ka. May nag-executive. Supposed to be ilang points yun? 10,000. May nag-executive din dito, 10,000. Supposed to be may 10,000 pesos ka. Pero dahil sa builder ka, ang payout sa'yo, 1,000 lang. Di ba nakita yung laro? Bakit lugi? Malamang, 17.5 lang naman nilabas mo eh. Nangangarap ka ng mas malaki, hindi mas tumaya ka ng mas malaki. Ngayon, ano ang catch? Pwede ka na mag-start sa builder, consultant, pero kung kaya mo na executive, go for it. Para at least wala ka nang iisipin. Pero halimbawa, mag-builder ka muna, pwede naman. Magdagdag ka na lang, mag-upgrade ka na lang, pagdating ng oras. Yun nga lang, kapag naunahan ka ng ilalim mo, bye-bye. Kasi yung points nun, hindi na aakyat sa'yo. I mean, ang aakyat sa yung points, kung ano yung status ng account mo. Maliwanag ba? Yeah, palakpakan naman natin, no? Ang tawag dito, unified binary. Kaya hindi ko sinasuggest ang associate. Hindi ko sinasuggest ang associate. At least builder. Hindi ko bakit? Tingnan mo, pag associate ka, associate, 8-5, no? May nag-join sa'yo, executive. May nag-join sa'yo, executive. Ang kita mo, dapat 10,000. Ang kita mo, 600. That's associate ka, executive to, at least kung builder ka, ang kita mo, 1,000. Kung consultant ka, ang kita mo, 3,200. Kung director ka, 8,000. Kung executive, 10,000. Kaya hindi ko inaano ang associate. Ano lang yan? Pang ano to? Yung pang-estudyante, grade 12. Pero yung basically, if you have dreams, go for builder, consultant, up to executive. Maganda ba? Yan. So, sige po, next tayo. Pwede rin pala mag-pair ang product sa tao. No? Pwede mag-pair, product sa tao. Ibig sabihin, may points din ang produkto. Sige po, next. Di na gumalaw. Freeze. Okay. Okay. Sinetest talaga ang memory ko. Okay. Ang products natin, barley, best barley, Omega Life, may binary value po yun. Are you there? Sabihin nyo nga, binary value? Ngayon, may unilevel. Ang associate sa unilevel is 250. Ang builder, 500. Ang consultant, 700. Ang director, 2,000. Ang executive, 3,000. Yan. Unified unilevel. So, ulitin ko ha. Itong pairing dito, pwede mag-pair ang tao sa product sa product, pwede yun kasi gagamit yun ng produkto. Ngayon, unilevel ganito. Okay, balik tayo. Halimbawa, si Rodel. Example, si Rodel, executive. May sumaling 4 na executive. Magkano pairing? 10,000? 10,000. Maliwanag? Ngayon, itong 4 na executive is 3,000. 3, 6, 9, 12. Sa unilevel, 12,000 unilevel value. Ngayon, kung executive ka, may kita ka, first hanggang 9th level, 10%. So, alisin mo lang yung 0. Si Rodel, kumita siya ng 1,200 pesos. Palakpakan naman natin, no? Extra pa yun. Ang tawag dito, unified unilevel. Nag-pairing ka na, ulit, kukumputin ulit ng company, iba naman ang computation sa unilevel, 3,000, meron kang 12,000 points, times 10%, may 1,200 ka pa dito. Maganda na, pakaganda. Alisin mo lang yung 0. May bubiling best barley, may 5 pesos ka. Di ba? Para kami tindahan. Kaso nga lang, yung tindahan mo, hindi nag-expire, walang mayor's permit, company na nagbabayad, may bumiling basic AI, 180 unilevel, alisin mo yung 0, 18 pesos. Madali lang, di ba? May bumili ng Omega Life, 120, alisin mo yung 0, 12 pesos. Maganda ba? Napakaganda. Para kami tindahan, pero wala kang tindahan. Ang gulo, no? Para kami tindahan, pero wala kang tindahan. Kasi dito sila bibili. Sa Manila sila bibili. May mga opisina.
magkakaroon tayo ng dropshipping pagdating ng oras. Ibig sabihin, company na magpapadala, pati ibang bansa daw. So pati ibang bansa, ibig sabihin, pag may sumali ibang bansa, payin mo lang, bahala ng opisina magpadala dun sa bansang yun, door to door. Yun ang future natin. Eh syempre ngayon, hindi pa ganun. O kailan kagagalaw? Pag pulido na o habang hindi pa? Habang hindi pa. Kasi pag pulido na, marami ka ng, alam mo yung kakompetensya. Habang hindi pa pulido, puspusan na natin. Di ka na point? Maganda ba? Yan. Sige, unified unit level. Tapos sige po, next po. Yan. Earn up to 10% generated from the sales of your qualified level. Pag associate po, first to fifth, builder 6, consultant 7, 8, 9. Yung 10 up to the 10th level, yung mga susunod na rank. Nasusundan? So, ibig sabihin, halimbawa, si Sir Rodel, kung meron siyang 10 na napajoin, nasa first level niya yun. Yan. Kung may napajoin yun, ang tawag doon, second level. Kung may napajoin yung napajoin, third. Kaya kung associate ka, hanggang 5th level ka lang. Kung builder ka, hanggang 6, 7, 8, 9. Ang nakakabaliw to, kasi, sino ang ayaw mag-direct na 20% na direct referral? Di get it? So, ibig sabihin, yung nagdidirect, palalim ng palalim, kung mas malaki ang account mo, mas malaki yung sakop ng kita mo. Maliwanag? Yan. Tapos, dito tayo magtatapos. Sige po. Unilevel scenario, yan yung sample. Ikaw, executive ka, may naka-join kang executive, 3,000 unilevel value, 3,000 unilevel value, bali meron kang 300, may 600 pesos ka. Maliwanag? Nag-pair ka pa dyan, may pairing ka pa dyan, 10,000. Nag-direct referral ka pa dyan na dalawang 40,000. Ngayon, may promo ngayon, 70,000. May 140,000 pesos ka pa. No? Lula ka na. Yung sabi ko sa inyo ang goal natin, pagkatapos ito, naglalaway ka Di ba? Bubula yung bibig mo Sige po, next po. Ayan, 70,000 direct referral yun. Yan yung example kanina. 70, 10,000. Kumita ka ng 140,000 direct referral, 10,000 sa binary. Tapos may unilevel ka pang 600. No? Maganda ba? Yes. Yan. Sige po, next po tayo. Earn additional override income. Ibibigay daw to yung first override natin sa August. Parang first or second week ng August yung override natin. Ano ba yung override? Sige po. Sa directs mo, may keep. Kung magkano kiyo nila sa binary, may 10% ka. Halimbawa, ikaw to. Direct mo si Ma'am Ses. Kumita siya ng 100,000. May 10% ka. 10,000. Direct mo si Jurgen. Kumita siya ng 100, may 10,000 ka. Kung may apat kang direct na nag 100,000 yung apat, ikaw, may 40,000 ka. Override. Nakakabaliw. Sa negosyo makikita ng ganyan, Aber? Na mag-negosyo ka, lahat effort mo Ito hindi. Pag yung leader mo sumabog, a certain percent, 10%, kikitain mo. Dati, yung networking company, kapag malakas na grupo ang kumikita, di ba wala kang kita? Halimbawa, ang tawag natin doon strong leg. So, ito, sumabog to. Ito, wala. So, ito, strong leg. Dati malungkot kasi si upline, walang kita. Dito, hindi. Kapag sumabog yung strong leg mo, walang problema. Mag 1 million yung downline mo, ay, okay lang. Kasi may 10%, may 100,000 ka. Pag yung downline mo, nag 1 million. Nasundan? Dati malungkot ka Ay, grabe, di ako nagpipairing, di ba? Di ako nagpipairing. Eto, hindi. Kapag may direct ka, ang laki na kinikita ng direct mo, congratulations. Kasi bakit? May 10% ka. Maganda ba? Yan. Kapag executive, pero director, oo din. Pero walang unilevel yung director. Consultant, 8%, 8%. Tapos, ang executive, may 10% ka pa sa first level. Sige po. Next po. May 10% ka sa first level. So, yung 50,000, kung nag-unilevel sila 50, may 5,000 ka, may 5,000 ka, may 5,000 ka, total 20,000. Alam ko, nalulula na kayo. Alam ko, sabog na yung utak. Hindi naman kailangan itong maintindihan lahat.
Actually, pagkatapos ng seminar, ang maaalala nyo lang, 8.5 hanggang 200,000. Hindi mo na ito maaalala. Ito. Hindi mo na yun maaalala. No? Wala ka nang maaalala dyan. Katulad ng mga member dito, na kailang attend kayo, di ba? Bago nyo maintindihan yung marketing plan. So, wala naman na problema. Sige po, next po. Diba? Nakakalula na, puros pera. Sige po, next po. Yan. Ito na yung last. Sino yung gusto ng libreng kotse? Libreng luxury car? Libreng bahay at lupa? Libreng gadget? Sa yung shopping daw, tapos gadget, parang ipapamigay na ngayon na August. So kung sino yung mga naka-qualify, di ba? Sige po, next po. Yan, shopping, gadget, travel, car, luxury car, property. To make this simple, kada nagdidirect ka, pag isa ka sa mga nauna na naka-qualify, makakasama ka sa libreng shopping, libreng gadget, hindi mo na kailangan bilhin. Ibibigay na sa'yo ng libre ni Ascendra International. Ha? Hindi mo na kailangan na bilhin. So, etong mga points na to, hello? Pag member ka na, mas maiintindihan mo to. No? Tuturuan naman namin kayo. Huwag kayong mag-alala. Sige po, next po. I think tapos na. Ayan, may subscription and maintenance lang tayo, pero since na pre-pioneer tayo, hindi pa naman gumagana yan. Ano ibig sabihin? Pag planchado na lahat ang Ascendra, yung 2 months mo dito, free, tapos yung pagkatapos, may subscription tayong pag Associate Builder, 899, pag Consultant, Director Executive, 14. Meron kasi tayong AI Companion, no? May AI Companion tayo. Ibig sabihin, para siyang ChatGPT, para ka lang na nag-subscribe sa Netflix, pero may kapalit na produkto. So, after 2 months, pag pulido na lahat, for free yun, after 2 months, may subscription tayo 1.4. Para saan? Kasi yung tawag nito, yung website natin, pwede natin tanongin mga tawag nito, concerns natin sa network, paano mag-build and everything, yun na yung sasagot sa atin. Isa sa mga makakatulong sa atin yung AI natin. May maliwanag po ba? So, meron po tayong ganun. Kasi sabi nga ngayon daw kapag hindi ka marunong gumamit ng AI, kawawa ka. Kasi ang dami ng tao ngayon gumagamit ng AI. So, isa na po yung Ascendra dyan. Kasama na po yan, magkakaroon tayo ng mga trainings and everything. Pinakita ko po lang sa inyo. Sa ngayon kasi, hindi pa naman yan kasi nga, fina-finalize pa po ang lahat. Maliwanag? So, ayun. Thank you very much. Sige, palakpakan niyo po. Palakpakan niyo po. We're done sa business. Sino interesado sa produkto? Taas ang kamay. Interesado sa produkto. Sino interesado sa negosyo? Taas ang kamay. Interesado sa negosyo. Guys, iwanan ko na lang kayo. Okay lang? Iwanan ko na lang kayo ng konting palaisipan, no? Kapag hindi nyo ginawa yung Ascendra ngayon, hindi ko alam kung paano kakikita ngayon ng 50,000 per week, 100,000, 250, 500, 3 million naman. Hindi ko alam. Kumbaga, para sa akin, kung may malaki kang pangarap, tamang-tama to kung wala kang pera. Kasi pwede ka mag-start, magkano lang ang puhunan, 17,500, 45,000, 100, sagad na yung 200,000. Sa labas, ang 200,000 mo, malamang magpapatayo ka pala ng isang maliit na office. Correct? Malamang siguro magpa-renovate ka. Ito magpapa-renovate. Ito mga 100,000, 200,000 to. Tama? Magpapa-renovate ka ng ganito. Ibig sabihin, you look at this as a big business. Sabihin mo sa katabi mo, big business. Ang network marketing, it's a big business. Minsan, namamaliit lang kasi maliit yung puhunan. Maliit. Maliit. Bakit? Pag nakita mo 8.5, di ba matatawa ka? Pag yaman pinag-uusapan, tapos magkano puhunan? 8.5. Di ba? Parang matatawa ka Magkano? 17.5 hindi. Pero this is a very big business. So, iwanan ko na lang kayo ng few tips. Okay lang? Few tips? Pakibasa. Kung ikaw, baguhan ka, may nararamdaman kang ganito. Ano yung nararamdaman mo? Unang-una, fear of failure. Ano yun? Baka walang mangyari? Baka malugi? Baka hindi sumali yung asawa ko? Baka negative yung kapatid ko, yung pamilya ko? Naintindihan nyo? So, you have this fear of failure and you have this fear of rejection. Ibig sabihin ng fear of failure, baka pag kaya ko naman kasi itong gawa ng paraan Yung 17.5 ba, kayang ihiram? Yes. Yung 45.5, kayang diskartehan? Yes. Yes. Kaya yung 200,000 kung talagang gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming
ang tanong lang dito, ano yung pumipigil sa'yo? O, isa sa mga pumipigil sa'yo, no? Baka wala kasing magseryoso sa'yo, katulad ng, sino ba dito yung na-Indian na? Na-Indian. Sino ba dito yung may in-invite? Baliw yung in-invite, tapos hindi sumali. Baliw naman, pero hindi sumali. Sino ba dito yung may in-invite, sumali, pero hindi tumuloy? Yan, sumali, hindi tumuloy. Sino dito yung ginawa yung negosyo, after 9 or 10 na rejection, pati siya nagduda na rin sa sarili niya. Diba? So parang ikaw, pati ikaw nagduda na rin sa sarili mo. Don't worry. Hello? Hi. Alam nyo, no, yung negosyong to, minsan up, minsan down. Paparanggayin ko na kayo. When you do business, wala naman lahat up. Nagninegosyo ka eh. Para itong ECG. Alam mo yung ECG? Yung di ba? Pag ikaw nag-join, alam nyo sa negosyo to, sino yung nabaliw? Nabaliw ba kayo? Nabaliw? Ano sila nabaliw? Yung parang, grabe ang kitaan. Nabaliw, di ba? Mas masaya pag sumali ka. Pero mas masaya pag kumikita ka na. Mas nakakabaliw dito. Kaso lang, pag baguhan ka, ano ibig sabihin? May mag-join, may hindi, minsan okay, minsan hindi. Ano yun ako bakit? Kasi baguhan ka pa. Baguhan ka pa. Pag ikaw hindi sumali, ito yung nangyayari. Ano ibig sabihin nun? Paktay na. Flatline. Ibig sabihin, mas magandang sumali kasi kapag sumali ka, may pwedeng mangyari. Huwag ka mag-alala kasi bakit? Kami dati, nahirapan din. Ibig sabihin, kung nahirapan din kami, kayo, pag nag-join kayo, pwedeng mahirapan din kayo sa umpisa. Unfair naman yun, kami nahirapan, kayo hindi. Pero ito nakakatuwa. Kung yung nangyari sa amin, nangyari sa inyo, ibig sabihin, yung kinita namin, pwede nyo rin nakitain. Nakuha niyo, ibig sabihin? Ibig sabihin, kung kami na-reject, marireject din kayo. So, ang good news, kung kayo na-reject kami, yung kinita namin, pwede nyo rin nakitain. Yun ang kagandahan doon. Naliwala mo ba? So, ibig sabihin, etong failure, rejection, ang gawin mo lang, try. Nakakita na kayo ng lechon. Malalaman mo masarap kung titingnan lang. Ano ang kailangan mong gawin? Malalaman mo masarap sa amoy? Hindi. Tikman mo. Pag masarap na masarap, lamunin mo. Pag hindi masarap, iluwa mo. Ang importante, tinikman mo. Ganun ang moto ng buhay. Hindi mo malalaman kung gusto ka ng babae kung di mo niligawan. Ganun ang buhay. Hindi ka papasa kung di ka mag-i-exam. Hindi ka papayat kung di ka mag-gym. Hindi ka magkakaroon ng interest sa bangko kung hindi ka magdideposito. Pwede ba yun? Interest bago deposito? Diba? Punta ka sa video, di ba? Diba? Sa security ka, di ba, sir? Sa security ka, oh. Pwede kaya yun? Sa bangko ka, sa bangko ka, may pupunta sa'yo. Pwede ba makuha mo na interest sa 1 million, next month na yung deposit? Malamang siguro kunin mo shotgun mo, di ba? Barilin mo yung bang, di ba? Kasi bakit? Hindi pwede. Taya muna bago interest. Correct? Taya muna bago interest. Katulad sa success, sino yung gusto mong mag-success? Taas ang kamay, gusto mag-success? Taya muna. Taya muna. Hindi pwedeng walang taya. May nanalo ba sa loto na hindi tumaya? Sabi kasi ng iba, ay, swerte yan! Kasi nanalo. Sabi ko, hindi ang swerte. Ang swerte, nanalo, hindi tumaya. Si John Zelly, nanalo sa loto. Napakaswerte. Bakit? Hindi tumaya, nanalo. Yun ang swerte. Pero kung si John Zelly, paulit-ulit na tumataya at nagpipila sa loto at naglalabas ang puhunan at nanalo, hindi yun swerte. Trinabaho niya yun. Pumila siya doon. May ginawa siya. Ibig sabihin, sino rin gusto mag-success? Taas ang kamay. Gusto mag-success? Hindi magtaas ang kamay. Mag-hirap kayo. 10 generasyon ng pamilya niya. Sino gusto mag-success? Taas ang kamay. Ladies and gentlemen, ang pinaka-bottom line, malalaman mo ka, Sandra, kung para sa iyo hindi, sumali ka. Sumali ka. Hindi mo naman kasi, para kaya sa akin yun, di ba? 3 months ka na nag-iisip. Sabi ng iba, mag-iisip daw. Sabi ko, grabe. Kung may yumaman lang sa mag-iisip, hindi sana lahat tayo nag-isip na. Walang yumaman sa mag-iisip. Ang pagyayaman, Sinubukan, ginawa, dinuloy, tuloy. Maliwanag?
And guys, dito na tayo magtatapos, may kwento ako. Gusto niyo ng kwento? Yes! May isang matanda, may hawak siyang ibon. May isang bata, may hawak siyang ibon. Sabi ng bata, Lolo, may ibon niya. Itong ibon sa likod ko, buhay o patay? Ano, patay buhay? Tama, depende. Bakit? Sabi ng lolo, Iho, bata ka pa. Pag sinabi kong patay yan, ang gagawin mo, papakita mong buhay, papaliparin mo. Pag sinabi kong buhay yan, ang gagawin mo, titirisin mo sa likod, at papakita mo, patay. Ladies and gentlemen, ang Ascendra International, parang gano'n lang naman din. Pwedeng ikaw, nasa palad mo, nasa sayo, kung papatayin mo mga pangarap mo, ububuhayin mo, kasama ang Ascendius Prime at ang Ascendra International. It's up to you. Nakita mo to, pwede mong patayin. Pasok dito, labas dito, di ka na magpakita sa nag-invite sa'yo. Pero after 6 months, 1 year, I tell you, babalik ka dito. May kanta ka kami, kahit tagal mo na nawala, babalik ka rin. Babalik ka, mauupo ka, papalakpakan na naman ha, sabihin mo sayang. O bubuhayin mo. Kasi nakita mo na to habang nagsisimula pa lang. It's only 29 days since soft launching ang Ascendra. Meron kang unfair advantage ngayon na isa ka sa mga mag-pre-pioneer dito sa Bicol. Sasabay ka, kasama mo kami, ang partner mo sa pag-asenso. Maraming salamat po sa oras nyo. Kasama niya lang sponsor niyo po. Thank you very much. And ibabalik ko na sa host kay Coach Von. Palakpakan naman natin, no?